Okay. Magandang umaga mga kapatid. Alas 4 na madaling araw dito sa California. Naisipan ko pong i-vlog tong trabaho ko para makatulong dun sa mga Pinoy na gustong pasukin ang trucking na trabaho dito sa California. So umpisa na natin mga kapatid, samahan niyo po ako. Okay, ang una pong gagawin natin, mag-login muna para sahuran tayo siyempre. At nakalagin na ako, pero ito kasi ituturo naman sa inyo bago kayo mag-umpisa sa trabaho nyo kung sino mang trucking company ang napasukan nyo. Pero pag-uusapan natin mamaya kung paano kayo mag-umpisa. Pero ang una natin, tinignan ko, nag-login muna ako. Nag-login din ako sa Red Truck, tinignan ko kung saan ako pupunta, yung delivery ko sa San Diego Sport Arena, balik dito. Yun lang po ang delivery ko. Siguro mga 8 to 9 hours yan. Balikan. So, ang umpisa natin gagawin mga kapatid, magpi-pre-trip muna tayo. Ako naman hindi naman ako masyadong masilan sa pag-pre-trip. Ang ginagawa ko lang yung mga importanteng bagay lang ang chine-check ko. Yung ikamamatay ba na pag yun ang nasira, may kalalagyan ka, yun lang naman ang chine-check ko. Wala nang iba. So open na natin yung hood. Ito lang ginagamit kong flashlight sa cellphone. Mamaya naman may araw na kaya okay. Dito tayo mga kapatid. Una, open muna natin tong hood. Marumi pero bago ako pumasok, yung lahat ng hinawakan na kung sino man driver ang gumamit nito. Dahil Monday ko ngayon, ilang araw akong hindi pupumasok. Parang may gas-gas sa giyata no. Okay. Open muna natin tong hood. Yan. Ang una-una ko pong gagawin, natural, chichikin natin ang langis. Naka-drive tayo ng drive, wala nang langis. Kawawa naman yung kumpanya kung kakatok ang makina. Yan, checkin po natin ang langis niyan. Okay pa naman siya. Medyo maitim na pero ganun talaga yung diesel yan eh. Mamaya pag-uusapan natin yung kung paano, anong gagawin nyo kung paano kayo makapasok sa ganitong klaseng trabaho. Okay. Ang pangalawang chichikin ko, siyempre, tinitingnan lang yan, coolant. Mamaya, para takbanda rin ko, siguradong yung belt walang sira, yung mga lip niya, steering box, saka itong joint na to rito tungkol sa manibela, sa steering, make sure na hindi siya loose. Kasi pag nawalan yan, wala na. Yung mga importante dyan na kamamatay, yung gulong niya, walang crack yung rim mo. Ganun lang kadali. Hindi ka pwedeng bagal-bagal pag may load ka. Sulyapan lang yan. Yung mga importante dyan. Titingnan natin ngayon yung paanda rin po natin para makita natin yung belt. May tagas o may damage yung belt, kasi importante yung pag naputol yung belt sa biyahe, tapos ka rin dyan. Tandaan nyo lang, mga simple lang yan. Dito sa kabila tayo, kasi nakikita mo pag-ikot ng belt, kitang-kita mo siya. Ayan o. Wala siyang damage. Wala siyang leak. May
basa-basa lang, okay na yan. Basta hindi tumutulo. Ilalak muna natin to. Babalik mo siyempre to. Titiyakin lang po natin na nakalak. Minsan ako din inalimutan ko itong ilak ko. Bumubuka. Okay. Tingnan natin yung mga air hose mo. Kung okay pa yung mga rubber mo dyan, yan. Walang damage. Walang basag din sa lamin. Ang pad mo, rim, yung mga tinitingnan niya eh. Pero itong mga kapatid, importante ito yan. Pag yan nasira, kakalas ang trailer mo, tapos ka rin dyan. Makaka-aksidente ka ng inosenteng tao, kaya kawawa naman. Mga rim mo, walang mga hindi maluwag. Yan na. Marami hindi ko ginamit tong truck na to ng ilang araw, kaya medyo marami. Pero may hindi naman siguro yung scratch, parang dumi lang. Pero titiyakin natin na hindi scratch, dahil kung scratch yan, natural, i-report natin yan. Dahil pag hindi mo yan i-report, sa'yo yan. Hindi naman, dumi lang, mga kapatid, dumi lang. Dumi lang. So, yan na. Matintab yan Pag ako may dala niyan pansin nyo mga ilang araw, kapatid, malinis na malinis yan. Tingnan mo, yan, wala yan, nadumi nga pag ako ang nagdadrive dyan. Pero yung ibang mga driver, walang pakialam. Ayaw ko niyang kanyan. So, hindi matanggal. Wala na. Doon na yan matatanggal sa truck stop. Wala naka yung mga salamin niya samantalang pag ako ang nag-drive niya, mga kapatid, bago ko ibigay sa kanila, malinis lahat yun. Wala. Okay, tapos na tayo sa pre-trip. Kailangan hindi ka lang lalagpas ng mga 15 minutes, pero nasa sayo rin kung medyo matagal ka na sa kumpanya mo. Kasi ako, ang ginagawa ko dito, kapatid, mga kapatid, pagpasok ko, wina-wipe ko muna yan. Lahat ng alam kong hinawakan ng mga driver, wina-wipe ko po muna yan. Pinupunasan ko lang may alcohol para sila hindi masyadong, pag nakikialam sa mga ganyan, hindi sila malinis pa. Yung iba hindi naman pare-pareho, pero palagay ko karamihan yung mga yan. Iba din talaga ang Pinoy. Ayan ang mga kapatid. Ito si Mrs. nagluto ng ng turon. Mamaya ibibigay ko doon sa dispatcher. Hindi naman sa nagsisip-sip tayo, nasarapan lang talaga sila sa luto ni Mrs. ng turon. Kaya minsan pag nagbakasyon akong mahabang-abang araw, pinalulutuan ko sila
para naman sipagin din sila ng trabaho. Kailangan kasi team kayo eh, team yung katrabaho mo. Walang away. Ngayon, linis-linis ko muna to, ha? Pero ako magsasalita muna ako tungkol sa kung anong dapat kong gawin. Paano ba kung maraming tanong, paano ba ako dyan makakapasok? Paano ba ako mag-uumpisa? Kung mayroon kayong mga tanong, i-comment nyo sa akin at huwag kayong mahihiya at sagutin ko kayo. Pero ngayon, papaliwanag ko siyempre. Unang-unang yung gagawin, siyempre kukuha kayo ng CDL license, Commercial Driver License, CDL. Paano ba yung kunin? Mag-i-schooling po tayo. Ang problema natin, nung kapanahonan ko po pagkuha niyan, 2,500 lang binayaran ko. Pero ngayon, umaabot na po ng mahigit $10,000 pagkuha po ng CDL. Pero may paraan naman. Mayroon naman pong free. Pag-aaralin ka ng kumpanya, punta lang kayo sa school, tracking school. Punta kayo dyan, tanong po kayo kung mayroong kumpanya nagpaparal dahil wala kayong pera. Sasagutin kayo ng isang kumpanya, pero may deal yun. Pagkakuha mo ng CDL, mag-work ka sa kanila ng minimum 1 year. Kailangan sa kanila ka muna. Siyempre, sa kanila ka magti-training, kanila lahat. Sagot kanila yun, may accommodation pa yan. Kung ang halimbawa ang training nyo sa ibang lugar, sagot pa yung hotel nyo niyan. Ganun yung kadali, mga kapatid. Pero ito, trabahong to, ako kasi nung una pa lang welder ang pinasok ko rito. Pero nung nagsawa na ako, 10 years yata ako nag-welding dito, nagsawa na